Manila, Pilipinas, binanggit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. noong Martes na bagamat ang pangalan ng iba ay maaari lang gamitin sa mga usapan, ang paggamit ng kanilang pangalan upang magnakaw ay itinuturing na isang krimen. Ito ang naging tugon niya sa mga paratang mula sa mag-asawang kontratista na sina Pacifico Curly Diskaya at Cesara Sara Diskaya na nagsabing ang pangalan ng House Speaker na si Martin Romualdez, pinsan ni Marcos, ay ginagamit upang makakuha ng komisyon mula sa mga proyekto sa infrastruktura. Sa isang panayam sa media sa Phnom Penh, Cambodia, tinanong si Marcos, "Titignan natin kung totoo talagang may problema dahil ito ay inutusan," anya sa Filipino. Makikita natin kung ito ay simpleng name-dropping o may mas malalim pang katotohanan, kasi habang ang name-dropping ay hindi krimen, ang paggamit ng pangalan ng iba para magnakaw ay krimen, dagdag niya. Binibigyang diin niya na ang mga paratang ng Diskaya ay nananatiling alegasyon at kailangan pang imbestigahan ng isang independenteng komisyon. Noong Lunes, pinangalan ni Pacifico Diskaya ang mga mambabatas at opisyal ng Department of Public Works and Highways na umano'y humingi ng pera mula sa kanilang mga kumpanya matapos makakuha ng mga kontrata sa gobyerno. Agad na nag-deny si Romualdez sa mga akusasyon, tinawag itong false, malicious at walang iba kundi name-dropping. Nagsabi siya, "Wala akong kinalaman dito. Kung may sinuman na gumamit ng aking pangalan, ito ay ginawa ng walang kaalaman o pahintulot ko." Sa gitna ng masalimuot na sitwasyong ito, isa lang ang tayak. Sa atong bayan, tila parang ang bilang ng mga name droppers ay lumalaki pero ang mga tunay na krimen ay dapat panagutin.